Matinding bakbakan po ang nangyari kanina sa Senado mga kababayan sa pagitan nito si Vice President Inday Sara Duterte at ni Senator Riza Hontiveros. Dahil, isipin nyo na lang ha, ang gusto nito si Hontiveros mga kababayan ay lumpuhin ang budget ni Sara para sa 2025 at gusto niya itong tapyasan dahil ang gusto niya na itong mga programa daw ni VP Inday Sara ay doon na lang hihingi sa DSWD. Kaya ang gusto ni Hontiveros mga kababayan, bawasan ng budget si VP Inday Sara Duterte. Ang sabi naman ni Sara, yan ang problema dahil ang budget dito ay pinopolitika. At wala na pong pagtitimpi si VP Inday mga kababayan. At direkta na po niyang sinampal ito si Riza Hontiveros. Panoorin niya po. Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa dun na lang sa mga line agencies natin. Tapos, mag-request Hihingi na lang daw sa DSWD mga kababayan. na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa. Kaltasan ang budget ni We leave it Sara. to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the Office of the Vice President. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin. Tulad po ng AIX ng DSWD. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIX sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President. Kalaban sa politika. Kalaban yan. Mm. Minsan po, totoo Kaya mahirap itong gusto ni Hontiveros mga kababayan na request ka na lang sa DSWD. Alam naman natin DSWD hawak ni Marcos na natamba. Ano maaasahan mo? yan na pupolitika. Pupolitikahin. Assistance para sa ating mga kababayan. Kaya po, uulitin ko, ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika. Tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects. Ang gusto po kasi ni VP Sara Duterte mga kababayan dahil mayroon siya opisina all over the Philippines marami pong pupunta doon. Alam nga naman sabihin mo, doon ka sa DSWD. So ano pang purpose nila kung wala silang maibigay? Kaya hinihingi niya na bigyan sila ng budget para hindi na pa lipat-lipat o hindi na nila itataboy yung mga tao na nandun. Medyo nagitla ako nung sinabing minsan pag may nire-refer ang OVP para sa AIX, ang feedback ay kalaban niyan. Dahil Madam Chair, I believe tayo sa Kongreso when we approve. As if hindi totoo, Hontiveros, as if hindi totoo na pinopolitika. Ikaw nga dyan namumulitika. The budget, merong implicit na assumption tayo doon na executive. Let me make a rebuttal. Go, And go, go. Another example Go, of Sarah. politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Riza Hontiveros na at the proper time should make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Riza during the Akbayan Congress. Akbayan Congress. Rallyista yan si Riza mga kababayan kasama niya nila Renato Babalu. Naging senador. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. Si Riza, i-deny mo yan. Nakunan niya ng video, Riza Hontiveros. Diyan pa lang sa pronouncement mo, alam na namin na aatakihin mo si Sara Duterte sa budget dyan sa Senado. May we request, Madam Chair, that Senator Riza Hontiveros repeat the last question. I will certainly First blood! First blood si Riza request Madam Chair Hontiveros. repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido. Ano walang kinalaman? May dual personality ka ba? Iba bang Riza Hontiveros ang nagsabi doon sa Akbayan?
Oh, di ba? Ikaw din yan eh. Kaya nga in-explain ni Sara mga kababayan na napupolitika itong budget sa gobyerno. Ikaw na, namumulitika, gusto mong kaltasan ang budget ni Sara? Yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay. Hiwalay! Ilan bang Riza Hontiveros? May kakambal ka ba? O dalawa ba ang utak mo? Dalawang personality Na- siguro mga kababayan. Event dito sa budget debates. So, Dalawang mukha, o balingbing. I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. Rebuttal. In fact, wala- Abogado pala si Sara Hontiveros. Samantalang ikaw, ano ka? Rallyista. Hindi yan abogado mga kababayan eh. tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget Pero hearing na binanggit to. mo, I am Virus. asking, propose an amendment Propose siya ng amendment mga kababayan para tapyasan ng budget si not be Sara. accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin lalo na't Concern sa masikip pera ang fiscal Waldacera. space Hoy, yung issue mo sa PhilHealth, bilyones yun, hungas. natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang-malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute O eto mga kababayan na, pinag-initan niya yung mga libro na pinapalabas ng mga kababayan. Bibilin na ni Sara ang mga libro. Mayroon po kasing nagbagandang loob kay Sara mga kababayan eh na walang bayad ha. Yung kanyang mga knowledge o ilalagay sa libro, i-donate niya kay VP Sara. Ang Office of the Vice President na lang mga kababayan ang bahala magpa-imprenta sa publication. Yan lang po ang babayaran. Wala na pong bayad doon sa author o sa mga research nandun sa libro. Wala na po. Magandang loob na po yan. Ang gagawin na lang ni VP Sara ay siya na mag-imprenta tapos humihingi si Sara ng budget dito sa Senado para dito sa publication. Tapos itong ginagawang issue ni Virus na bibilhin daw. Binili daw. at ano if the VP So nga- could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, the book is not for sale. No, not for sale. Oh, tapos ang pinapalabas ni Virus mga kababayan, bibilhin. We only pay for the publication of the book. Para lang sa publication yung pera na gagawin. Oh. Alam nga naman yung author pa mismo ang magpapa-print. Binigay na nga niya para sa for charity. And we will send Senator Antiveros a copy so that she will... Ginawang issue ni Virus mga kababayan. Oh, this question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka O bigyan din sila. ilang Problema araw pa ba yan? bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking Hahanapan niya ng a butas. question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong, tell us more about the book, isang kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno. Hindi nga bibilihin. Oh, dinonate nga niya ng author tapos tayo na lang ang magpapa-print. Oh. Sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities. Galit kasi sila mga kababayan dahil nandun kasi ang pangalan ni VP Sara Duterte. O akala nila nangangampanya lang si Sara. Proyekto nga yan ng Office of the Vice President. Paano hindi lagyan ng pangalan ng Vice President? Ikaw nga, Virus. Yung pangalan mo, China atin to West Philippine Sea. Nilalagay mo nga pangalan mo dyan, ungas. Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing Oh. the budget hearing Ikaw through mismo, the example, questions of Risa. the senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Good! Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. Ugali lang resource. It is a simple question. Sampal yun kay Risa mga kababayan. Atake na siya, no? Go, Sara. Dapat sana matagal mo nang ginawa Ulit yan, na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng Paano hindi pinopolitika? Kakaltasan mo nga ng budget. salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm
I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. Ang ginagawa nito si Virus, mga kababayan, nitpicking, item by item, ano ba to, andun lahat yan sa proposal ni VP Sara, mga kababayan, tapos kulang na lang niya basahin, tapos I ginagawang don't issue. appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Attitude! Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Galit si Madam Madam. Chair. Go Sara, Yes, go. Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? Hindi ko rin maintindihan yung ugali niya. I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. Ilang talo, pilamukha talaga. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Dalawang talo. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Nakalkal tuloy ang Tinulungan baho. siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Nagmakaawa pala si Virus kay Sara dati. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? Yak, nakakahiya. Virus. Sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, In-explain ni Sara dito, mga kababayan, kung paano mamulitika itong si Virus. Dahil, sabi niya, ano sinasabi mong pamumulitika? Eto. Kong, tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Manggagamit, traidor, hudas. With the Virus. due respect to our resource persons and also our colleagues, Malba si Grace po, mga this doesn't kababayan. really- I understand there's history among all of us here. But I think that we should really stick to the budget, and I think this is just being very objective. I would like to ask also, since we're going to be furnished a copy tomorrow, we can look at it and evaluate Hindi kaya kasi gawin si Sara. Takot din si Grace po, what the content no? of the book is. But maybe just a general, we won't ask line by line, ano ba yung libro na yan. But tell me, is it See? Line by line kasi. Itong si Virus, mga kababayan. for good manners and right conduct? That's fine. Is it science? Is it history? So maybe just a general one, so we can just answer it. Because Ano daw I tungkol ang libro? understand that every office will have its own advocacy and initiative. So, but then, I don't think it's also wrong for us to be curious what it is about. So just a general one. Any of the undersecretaries can tell me what the topic of the book is. Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Self-explanatory naman pala. Nasa pamagat isang kaibigan, about friendship. Okay, then that's for the record. It's about friendship. So palpal si Madam Grace Chair, po din, Mr. mga kababayan. Okay. So, kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa. 'Di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Magkwento Anong simple dyan, Virus? Ang pinag-uusapan dyan, tatapyasan mo ng budget, ungas. pa ng kwento Dapat, balahurain ka din Kulang pa nga yan, na Virus sinabi dati Oo. na walang Sakta kinalaman ng Virus. sa tanong ko. Just for the record, budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Ang hininging budget niya, mga kababayan, overall ni Madam Sara is
nasa 2.1 billion lang, o basta 2 billion lang po mga kababayan. Kasali na dyan ang kanyang security, kasali na dyan ang kanyang opisina, sweldo ng mga, lahat ng kanyang mga tauhan, lahat ng kanilang expenses sa opisina. Tapos, etong kanyang mga hinihingi mga kababayan na para sa charity o mga pamimigay sa mga nangangailangan na nagpupunta sa kanilang opisina. 2 billion lang. Gusto pang tapyasan ni Virus? Kaya pumalag si Sara eh. Tapos etong kinaayuda ni na Tambaluslos, 591 billion mga kababayan. Diyos mio, Lord. Pera po ito ng taong Okay, bayan. okay. For the record, I Madam think Chair. Yan ang kaltasan mo, Virus. Thank you, Madam Chair. Personal, but I Yes. understand the emotion is high. Ay. But let's continue on. If you have any more questions, Senator Risa, we will No, have sir, just my 2 questions, Madam Chair. Maraming salamat. Wala na Consider- question. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa bakbakan ni Sara at ni Risa? Post your comments below.